Relaxed ka lang, Mayor. Ibibigay ko naman ang kaligayahang gusto mo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Para sa akin, pinarausan na kita. Patay ka na! Kung papatayin niyo ako, patayin niyo na ako! Hindi pa nga ako tapos makipaglaro sa iyo, Mayor. Ang masamang damo, hindi madaling mamatay. Pero ang katulad mong halangang kaluluwa, sinusunog na sa impyerno! Hayop ka! Pagawalan mo ako rito! Ipapatumba kita! Oops! Nakakatakot naman. Hindi ko alam na ang isang mayor ay matapang pa din kahit nasa bingit na ng kamatayan. Hindi ka man lang ba magsusorry sa lahat ng ginawa mo sa akin? Bakit ako magsusorry? Dahil ba nasiyahan ako sa ginawa ko sa'yo? Bakit galit na galit ka? Sayang nga eh, dapat pinarausan na kita ng 1 buwan bago kita binigay sa mga tauhan ko. Alam mo, Greta, masarap ka. Sa lahat ng babaeng natikman ko, sa'yo lang ako natuwa. Wala kang kaluluwa! Hayop! Ang kapal talaga ng pagmumukha mo! Greta! Huwag kang makinig sa kanya. Nililigaw ka lang niya para makatakas. Gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Akin na nga yan! Naduduwag ka na naman eh. Anong gagawin mo? Huwag ka lalapit! Isa ka rin pakialamera! Hindi mo ba naaalala ang lighter na to? At saka itong sigarilyo? Isa ito sa ginawa ng mga tauhan mo sa kapatid ko. Huwag mong susubukan! Masakit yan! Huwag kang mag-alala. Hindi naman to masakit eh. Parang kagat lang ng langgam. Hayop ka! O ano? Masakit ba? Wala nang masasakit pa sa ginawa niyo sa kapatid ko! Sabi nila, kailangan ng isang leader sa isang grupo para mapanatiling maayos ang mga tao. Mula sa kapitan, mayor, presidente na siyang tutulong sa atin at maging gabay sa ating kahirapan. Ngunit papaano kung ang tinitingala mong leader ang magbibigay sa iyo ng bangungot na kahit kailan ay hindi mo makakalimutan. Ang itinuturing niyong tagaayos ng problema ay siya palang magiging problema niyo sa kasalukuyan sa bayan ng San Jose. Habang ginaganap ang kanilang fiesta, ay marami ang dumalo. Maraming palaro at isa na doon ang tinagurian nilang fashion show kung saan rarampa ang magagandang modelo. Isa na roon si Greta na lumilitaw ang kanyang kagandahan. Ate, kinakabahan ako. Ang daming tao pala. Ay nako, Greta. Mas madami ang tao sa Maynila, pero kinaya mo. Eto ba kayang hindi naman gaano kalaking bayan natin? Ewan ko ba, iba kasi ang pakiramdam ko. Nako, hindi ka lang sanay dahil ito yung unang beses mong sumali dito sa atin. Sabagay, tama ka. Ang tagal ko ding nawala dito eh. 10 taon pa lang ako nang dinala ko ni Mama sa Maynila. Pasensya ka na ha. Naiwan ka dito, ate. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Huh? Oh, hindi ka na ba babalik sa Maynila pagkatapos ng fiesta dito? Ayoko munang bumalik doon. Hindi ko trip ang napangasawa ni Mama eh. Parang lagi akong pinagnanasahan. Nako, kung nandun lang ako, baka napatay ko ng asawa ni nanay. Iniwan na nga niya isa niyang anak dito, tapos ipapahamak niya pa isa pa niyang anak. Galit ka pa rin ba kay Mama? Huwag na nating pag-usapan yan. Andito tayo para magsaya at kalimutan ng problema. Ready na ba ang lahat? Now, let's all welcome our new contestant. Contestant number 8, Greta Balili! Ikaw na! Bakit ka na sa stage? Sige ate,
Fighting? Ngumiti ka, ngumiti ka. Alam kong ikaw ang mananalo sa kompetisyon na to. Salamat, ate. Nakangiting rumampa si Greta sa stage. Nasa taas naman ang iilang contestant. Ang daming taong nanonood at humihiyaw nang lumabas siya at napangiti siya dahil naririnig niya rin ang sigawan ng mga tao at isinisigaw ang kanyang pangalan. Lahat ng contestant ay magaganda, makinis ang balat, maputi, ngunit hindi nakaligtas ang umaapaw na ganda sa mata ni Mayor David. Tutok na tutok siya kay Greta na may halong tuwa ang nararamdaman nito. Louie? Yes, Mayor. Sino yung babaeng contestant number 8? Ayon sa mga nalaman ko, isa talaga siyang modelo. Siya si Greta. Ngayon ko lang siya nakita rito. Taga dito yung kapatid niya, si Mia. Umuwi lang daw dito a month ago, bago itong event na to, para sumali sa show. Ganun ba? Mia. Yes, kilala ko ang babaeng yan. Siya yung babaeng hindi ko mahahanapan ng interes. Maganda, pero hindi naman sexy. Unlike dito sa kapatid niya, may potensyal. Para kasing lalaki kong manuot ng damit yung Mia na yun. Exactly. Kaya wala sa kanya ang hinahanap ko sa isang babae. Marami rin namang magaganda sa mga contestant, Mayor. Mag-i-enjoy talaga ang mga mata mo. Yes. Pero siya ang gusto ko. Sa bagay, tama ka, Mayor. Maganda talaga si Greta at lumilitaw ang liwanag sa kanyang mukha. Dalhin mo siya sa akin. Ano ho, Mayor? Bingi ka ba, Louie? Ang sabi ko, dalhin mo sa akin ang babaeng yan. Masusunod po, Mayor. Nang matapos na ang pageant, ay umuwi na si Mayor, habang ang iba naman ay nananatili para sa ibang kasiyahan. Naghihintay ng magandang balita si Mayor at hindi nga ito nagkamali. Nakarinig siya ng sunod-sunod na busina ng sasakyan sa labas ng bahay niya. Sa paraang yon, alam na niya kung sino ang dumating. Maya-maya pa ay kumatok ito, kaya binagbuksan niya ito. Napatingin si Mayor kay Greta, ang babaeng sa paningin niya ang pinakamagandang mukha sa kanilang bayan. Maupo ka, iha. Bakit niyo po pala ako pinatawag, Mayor? Louie, iwan mo muna kami. Masusunod, Mayor. Mayor, hindi po ako magtatagal. Baka mag-alala po ang kapatid ko sa akin. Huwag ka mag-alala, iha. May sasabihin lang naman akong importante. At kung magugustuhan mo naman papayag ka. Ano yun? Balita ko, maliit lang ang kinikita mo sa pagsali sa mga pageant. Opo. Tsaka, hindi naman araw-araw may project kami. Ganun ba? May iaalok sana ako sa iyo. Malaking halaga. Kaya ko kayong pag-aralin ng kapatid mo at para maiahon kayo sa hirap. Ho? Paano po? Gagawin kitang first lady ko o di kaya bibilhin kita kahit isang gabi lang. Ano? Ang bastos niya naman. Anong klaseng tao ka, Mayor? Mayor ka pa man ding naturingan sa bayan natin. Pero ganyan kadumi ang utak mo. Sandali. Pabor nga ito sa inyong magkapatid. Hindi na kayo maghihirap. Di bali na lang. Kahit magdildil kami ng asin sa araw-araw. Kesa naman tanggapin ang alok nyo. Wala kayong respeto. Huwag ka nang pakipot pa.
Hindi ba't halos lahat naman kayong mga modelo ay iba-iba na ang natitikman? Isang salita pang hindi magandang lalabas sa bibig mo. Kalilimutan kong mayor ka dito. Kaya pala hindi umuunlad ang bayan na to eh. Dahil manyakis ang namumuno. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Nasa pamamahay kita. Baka hindi ka makalabas dito. Sige, subukan mo. Dahil walang ibang pagbibintangan ng mga tao kung hindi ikaw. Nakita ng mga tao ang pag-aya sa akin ng tauhan mo para pumunta dito. Sige, ipakita mo ang tunay mong pagkatao, Mayor. Louie! Yes, Mayor. Ilabas mo ang babaeng yan. Tandaan mo to, Greta. Hindi pa tayo tapos. Kinaladkad ni Louie si Greta palabas ng bahay ni Mayor. Mabuti na lang at may dala siyang pera dahil hindi na siya hinatid pa sa bahay nila. Nanggigil siya sa galit sa inasta ng Mayor sa kanya at nawalan siya ng respeto. Pagdating niya sa bahay nila ay agad na sinalubong siya ni Mia nang may pag-aalala. Nakakuyom ang kamao niya at nasa malayo ang kanyang tingin. Greta, ayos ka lang ba? May nakapagsabi sa akin na inimbitahan ka sa bahay ni Mayor. Anong nangyari? Puwisit na lalaking yun. Oh, sino? Sino pa ba? Eddie yung walang hiyang Mayor na yun. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Inalok niya ako ng isang magandang buhay. Iaahon niya daw tayo sa hirap. Oh, ano naman ang nakakagalit doon? Ate, ang kapalit nun, katawan ko. Abay, gago pala talagang mayor na yun eh. Ate, teka saan ka pupunta? Gigirahin kong lalaking yun. Ang kapal ng pagmumukha. Sandali nga. Ako yung galit na galit dito. Bakit makikisali ka pa? Hindi pwede sa akin na babastusin ka na kung sino-sino. Tapos, mayor pa siya ng bayan natin? Nakakahiyang ginawa niya. Sa tingin mo, kapag sumugod ka doon, paniniwalaan ka nila? Para sa mga tao, ginto ang bawat salita ng mga politiko. Kahit pa, nakakagalit ang ginawa niya. Anong akala niya sa mga babae? Nabibili niya ng pera? Kapal ng mukha niya. Hayaan mo na. Hindi ko naman tatanggapin ang tulong niya. Kahit ni katiting. Basta, kahit anong mangyari, kahit milyon pa ang ibigay niya, wag na wag mong tatanggapin. Nintik na yun! Huwag ka na mag-alala. Hindi na mangyayari yun. Kahit mahirap lang tayo. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na ibenta ang sarili ko, ate. Magkakamatayan na muna kami. Iyan ang kapatid ko, palaban. Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Mahal din kita, ate. O sige na, baka mamaya mag-iyakan na naman tayo. Kumain na lang tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Mukhang masarap nga yan, ah. Pinagsaluhan ng magkapatid ang pagkain. Masaya sila. Kahit hindi sila madalas makakain ng masasarap na pagkain. Kung magkasama naman sila sa hirap at ginhawa, ay walang makakapaghiwalay sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad si Greta, ay nararamdaman niya na may sumusunod sa kanya. Tumingin siya sa likod, pero wala naman siyang nakitang tao. Naglakad siyang muli at nakarinig ng yabag ng paa. Sa pagkakataon na yun, ay nilakasan ni Greta ang loob niya at hinarap kung sino man ang sumusunod sa kanya. Sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ka naman namin sinusundan, miss. Ano ba? Hindi niyo ba talaga ako titigilan? Bakit bang sugit mo? Pinababantayan ka lang naman sa amin. Wag niyo akong susundan. Alam ko kung sinong nag-utos sa inyo. Sabihin niyo sa amo niyo. Hindi ko tatanggapin ang alok niya. Nako, Greta.
Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi ako nagkakamali. Alam kong si Mayor David ang nag-utos sa inyo. Masama ang mambintang. Kung ganon, sinong nag-utos sa inyo? Hindi nga namin pwedeng sabihin. Umalis na kayo. Sinusunod lang ho namin ang utos, Greta. Kapag hindi niyo ako tinigilan, idedemanda ko kayo. Pre, ano yun? Ha? Mga duwag pala kayo eh. Sige, lalabas ng kaibigan kong aswang. Hindi totoo ang aswang. Akala nyo lang yun. Teka nga, tatawagin ko ha. Aswang! Tulungan mo ko! May mga lalaking humahabol sa akin! Hala, galit na siya. Lagot kayo. Pare, tara na! Turo no! Mga duwag naman pala kayo eh. Babalikan ka namin, Greta! Mga duwag! Tawa ng tawa si Greta sa pagtakbo ng dalawang lalaking nakaarmado. Pero galit ang nasa loob niya nang maisip na si Mayor David nga ang nag-utos sa dalawa na sundan siya. Kinabukasan, hindi mapakali si Greta. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ng mayor sa opisina. Ayaw ni Greta na puntahan ito sa bahay nila. Kaya naisip niya na sa opisina mismo ng Mayor's Hall, puntahan si David. Nang sa ganon, kapag may gagawin itong masama, ay makakasigaw siya at walang ibang sisisihin kundi ang mayor. Nasaan si Mayor? May kausap si Mayor sa loob. Wala akong pakialam. Gusto kong makausap si Mayor. Ngayon din. Pero Greta, hindi natin siya pwedeng istorbohin. Magagalit Wala yun. akong pakialam. Papapasukin mo ko, idadamay kita dito. Ano bang ingay yan? Oh, Greta, ikaw pala. Napadalaw ka. Ay, pumasok ka muna. Pasensya na po, Mayor. Hindi ko siya napigilan. Hayaan mo na siya. Iwan mo muna kami. Sige o, Mayor. Tawagin niyo na lang po ako kapag may problema. Napadalaw ka, Greta. Tinatanggap mo na ba ang alok ko? Alam kong ikaw ang nag-utos dun sa mga lalaki kagabi. Nasundan ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Anong itsura ba ng mga lalaki? At i-report natin para hindi na maulit to. Tigilan mo ko, Mayor. Isa kang mapagpanggap na tao. Ikaw ang may kagagawa nito. Ganyan ka na ba talaga kadesperado para makuha ang gusto mo? Ay, total. Wala naman akong lusot sa'yo eh. Sige. Ano naman ngayon kung ako nga ang may gawa? May magagawa ka ba? Napakademonyo mo talaga. Kung pumayag ka lang sa gusto ko, edi wala na tayong magiging problema. Mabibigyan kita ng magandang buhay. Aahon kayo sa hirap. Kayong magkapatid. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mas lalong hindi ko kailangan ng pera mo. Yan ang gusto ko sa mga babae. Yung matapang. Ikaw nga yung hinahanap ko. Kakatiri ka, Mayor. Malalaman to ng mga taong nasasakupan mo. Isinusumpa ko yan. Sa tingin mo, kahit ipagkalat mo ang pinag-usapan natin, may maniniwala ba sa'yo? Greta, ilang taon na akong naglilingkod sa bayan natin. Kumpara sa'yo, na hindi nila alam na nag-i-exist sa bayan natin. Sino kayang paniniwalaan nila? Napakawalang hiya mo talaga. Pwede ka nang umalis. Baka isipin ko na gusto mo kong makasama dito. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin ko na mananagot ka kapag may ginawa ka sa akin. Manyak! Inis na lumabas sa opisina si Greta.
Nakasalubong pa niya si Louie na matalim ang tingin sa kanya habang nakangisi. Inirapan niya ito at nagmamadaling umalis. Gigil na gigil si Greta sa galit sa mayor. Nagpatuloy si Greta sa buhay niya. Lumipas ang mga araw ay hindi na siya ginambala pa ni David. Akala niya noong una ay tapos na ang pagnanasa nito sa kanya. Ngunit isang gabi, nang pauwi na si Greta sa kanila, ay may nakaabang na 5 armadong lalaki sa daan. Napakasungit naman ni Ma'am Greta. Parang hindi tayo nakikita. Anong kailangan nyo? Grabe ka naman, Ma'am Greta. Ang sungit mo pala sa malapitan. Pwede ba? Wala akong panahong makipagbiroan sa inyo. Sabihin nyo sa mayor nyo na tigilan na ang pag-uutos na sundan ako. Dahil kung hindi, idedemanda ko siya. Sandali, Ma'am Greta. Bitiwan mo nga ako! Ba't matapang ka? Bakit mo ba ako sinampal? Kinakausap ka ng maayos? Huwag mo kaming talikuran. Pinapasundo ka lang naman sa amin ni Mayor. Ano ba? Tigilan niyo ako. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin at wala kang magagawa. Sige! Ano ba? Dali na yan sa kotse! Sige, dali na Ano yan. ba? Bitiwan niyo ako. Nagmamataas ka pa, ha? Saan niyo ba ako dadalhin? Pagbabayaran niyo to sa pilitang pagdala niyo sa akin. Relax lang, Ma'am Greta. Ano ba? Mamaya, pupunta ka sa langit, ha? Bitiwan niyo ako. Mag-i-enjoy ka. Bitiwan niyo ako. Hindi ako sasama sa inyo. Ano ba? Ayaw ipakita ni Greta na mahina siya. Kaya't pinakita niya sa mga lalaki na isa siyang matapang kahit sa loob-loob niya ay takot ang kanyang nararamdaman. Dumaan sila sa highway pero napapansin ni Greta na parang nakailang ikot na sila sa daan. Doon niya napagtanto na sinadyang lituhin siya ng daan para hindi niya masiwalat sa mga pulis. Sa mga oras na yon ay ramdam na ni Greta na nasa kapahamakan siya. Susubukan pa sana niyang tawagan ang ate niya, ngunit agad namang hinablot ng katabi niyang lalaki ang kanyang cellphone. Ilang minuto ang kanilang pag-ikot-ikot hanggang sa huminto sila sa isang madilim na abandonadong pier. Mayor, dala na namin ang hapunan mo. Magaling! Magaling! Anong gusto niyong premyo? Alam mo na yun, Mayor. Gaya pa rin ang dati. Bueno kung ganun, maghintay kayo sa labasan at ipapadala ko kaagad ang alak. Magbantay na rin kayo. Ariglado, Mayor. Ang tindi mo talaga ang pumili ng babae. Jackpot! Greta? Napakademonyo mo talaga, Mayor. Hindi ko alam kung paano ka nanalo sa eleksyon. Kung ganyan ka kademonyo. Simple lang, Greta. Mayaman ako. Maimpluwensya. Sino ba namang gustong kumalaban sa akin sa eleksyon? Paano ka lalabanan? Kung hindi ka naman lumalaban ng patas. Anong ibig mong sabihin dyan, ha, Greta? Baka naman kasi tinakot mo lang ang mga kalaban mo para hindi tumakbo sa eleksyon. Tama ba ako? Alam mo, gusto talaga kita, Greta. Hindi ka lang matapang, kundi matalino pa. Naisip mo pa yun. Hindi ako tanga. At hindi ako magbubulag-bulagan sa tulad ninyong halangang kaluluwa. Hindi ka ba nahiya sa posisyon mo? Mayor ka pa man din. Kung anong narating ko ngayon, dahil sa pagtsatsaga ko. Sa pagsatsagang magbayad ng mga tao para lang iboto ka. Lintik ka! Anong alam mo sa pagkatao ko? Ha? Oo, wala. Pero
marami akong naririnig tungkol sa'yo. Hindi nga ako makapaniwala eh. Napakaamo ng mukha mo. Para pagbintangan ka nila sa ganyang bagay. Ngayon ko lang napagtanto na totoo ang sinasabi ng iba at natatakot sa pwede mong gawin. Tumahimik ka. Baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Ano ba? Pakawalan mo ako, Mayor! Dahil kung hindi, Kung hindi ano? pagsisisihan mong naging mayor ka sa bayan na to! Wala pa akong ginagawa sa'yo. Pero dahil dyan sa sinabi mo, gusto kong wasakin ang katao mo. Halika dito! Wala ka ng takas, Greta. Hindi kami. Aginin kita. Talagang matapang ka? Sinasagad mo ang pasensya ko! Bitiwan mo! Napakasariwa mo, Greta. Kung noon pa man, bigyan mo na ako. Hindi na tayo aabot sa ganito. Sige, Greta! Sumigaw ka! Walang makakanig sa'yo! Bitiwan mo! Ako dyan, nakikiusap sa'yo. Hanggang hindi pa mainit ang dugo ko. Magubad ka na! Lumayo ka! Lumayo ka! Tinulak ni Greta si David palayo sa kanya at lumapit naman ito nang lumapit sa maliit na kwarto. Ay naghabulan sila. Sa galit ni David ay tinutukan niya ng baril si Greta. Walang nagawa ang dalaga nang halayin siya ni David. Wala nang lumalabas na tinig sa bibig niya hanggang sa maramdaman na niya si David. Kahit anong pagpupumiglas niya ay napakalakas nito. Kaya tahimik na lang siyang umiiyak at tinanggap ang nangyari sa kanya. Nang matapos si David, agad siyang tumayo at ngumisi kay Greta na nakahandusay sa sahig. Akala ni Greta tapos na ang kanyang sinapit. Ngunit nagulat siya nang magsalita ang mayor. Louie, Bakit ho, Mayor? gusto mo ba? Pinagsawaan mo na yata, Mayor eh. Binawasan ko lang naman. Pasta lang muna ako ngayon, Mayor. Sige, bahala ka. Asan yung 5? Bayad na ba? Andun sa labas, Mayor. Naghihintay. Okay na daw sila sa alak. Pero yung isang pinangako mo daw sa kanila. Makakalimutan ko ba naman yon? Papasukin mo na sila. Nakahanda na sa kanila ang gusto nila. Mayor, andito na sila. Greta, kung naging mabait ka lang sa akin, pumayag kang angkinin ko ng paulit-ulit. Hindi na mangyayari sa ito. Pero masyado kang matapang. Kaya nang bahala rito. Gawin nyo kung ano gusto nyo. At kapag pumalag, patayin nyo na. Para wala ng ebidensya. Mayor, anong gagawin niyo sa akin? Tumahan ka na lang. Kung ano ang ginawa ko sa'yo, yun lang din naman ang gagawin nila sa'yo. Hindi tama na. Maawa kayo. Maawa kayo. Tapusin nyo na yan! Huwag. Ako naman. Sinubukang sumigaw ni Greta, pero alam niyang walang makaririnig. Nagpumiglas siya, pero hindi niya kinaya. Kung si Mayor nga na nag-iisa lang, ay hindi niya na kinaya. Ang 5 lalaki pa ba na siyang sumira sa pagkatao niya ng gabing yun? Halos madurog ang puso niya sa pang-aabuso ng mga lalaki. Pinagpasapasahan si Greta at binaboy hanggang sa tuluyan na siyang manghina.
Binaril siya ng isang lalaki sa kanyang mga paa. Namimilipit siya sa sakit at hindi niya magawang manlaban. Sa mga oras na yon, nakaramdam na si Greta ng pagsuko sa katawan at nawalan siya ng malay. Samantalang sa kabilang dako naman, ay bigla na lang nabasag ni Mia ang basong kanyang iniinuman. Diyos ko, parang kinakabahan ako. Pakiramdam ko, may nangyaring hindi maganda. Nasaan ka na ba, Greta? Anong oras na? Hindi umuuwi si Greta ng ganitong oras. Saan naman kayo nagpunta yun? Tatawagan ko siya. Oo, tatawagan kong telephone niya. Nakapatay ang phone niya. Imposible. Hindi siya nag-go-off ng cellphone niya. Huwag naman sanang mapahamak ang kapatid ko. Hindi na nakatiis pa si Mia dahil iba ang kutob niya. Kailangan niyang hanapin ang kanyang kapatid. Una niyang pinuntahan ay ang mga kaibigan nito sa pageant, pero wala na ito doon. Pangalawa ay sa kanyang manager. Ayon sa manager ni Greta, alas 7 pa lang ng gabi nang magpaalam itong uuwi. Pero pasado alas 10 na ng gabi ay walang Gretang umuwi sa kanila. Mas lalong kinabahan si Mia. Wala siyang ibang naisip na paraan kundi ang humingi ng tulong sa mga pulis. Pagdating niya doon ay agad niyang kinausap ang pulis na nakatoka sa information desk. Sir, gusto kong i-report ang kapatid ko. Bakit? Ano nangyari? Nawawala po kasi siya. Hindi ko siya makita kahit sa mga kaibigan niya. Kailan ba ito nangyari? At kailan siya nawala? Kanina lang po alas 7 ng gabi. Ay naku miss, 3 oras pa lang hindi mo nakikita ang kapatid mo. Ano? Bakit? Ilang oras ba dapat mawala ang isang tao bago hanapin? Miss, saglit lang. Huwag ka sumigaw. Hinanap mo na ba sa mga kaibigan niya? Sinabi ko na hindi ba? Wala sa kanilang kapatid ko. Baka naman may boyfriend yung kapatid mo. At doon nakitulog sa kanila. Hindi ganyan ang kapatid ko. Dahil matino siyang babae. Miss, wala naman akong sinabing iba. Ang akin lang, baka may boyfriend ang kapatid mo at nakituloy doon. Wala siyang boyfriend. Paano ka naman nakasiguro doon? Dahil kilala kong kapatid ko. Wala naman kayong maitutulong sa akin. Miss, ayon sa batas, 24 oras ang pagitan para ideklarang missing in person ng isang tao. So, hihintayin ko pa bukas ng ganitong oras para makapagreklamo na nawawala ang kapatid ko? Ganun na nga, miss. So, kung may nangyaring masama sa kanya, sino sisisihin ko? Kayo? Miss, dahan-dahan ko lang sa pananalita. Kapag hindi siya umuwi hanggang bukas, ibig sabihin nun ay nakidnap ang kapatid mo. Mga wala kayong kwentang pulis! Dahil sa galit ni Mia, ay umalis siya sa munisipyo at naglakad pauwi sa kanila. Para na din siyang nawala sa sarili. Ramdam kasi niyang may nangyaring masama kay Greta at hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay naramdaman niyang may parang dugo sa daan. Kaya naman sinundan niya ito. Nung una ay hindi niya maaninag ang babaeng nakahandusay sa may damuhan. Ngunit nang magsindi siya ng ilaw, ay laking gulat niya nang makita kung sino ang babaeng nakahiga at walang malay. Si Greta, nahubot-hubad. May mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan at mga paso ng sigarilyo. Agad niya itong nilapitan at mas lalo siyang napaiyak nang makita ang mukha nito na puno ng dugo. Greta! Greta!
gawa nito sa'yo! Pagbabayaran mong ginawa mo sa kapatid ko! Kahit nanginginig, ay tumawag si Mia ng ambulansya at ilang sandali pa ay dumating na rin ito. Kinarga nila si Greta at pinasok sa loob ng sasakyan patungo sa ospital. Nanggigigil sa galit si Mia. Pero hindi niya muna iniisip yun. Ang mahalaga sa kanya ay malaman ang kalagayan ng kapatid niya. Agad naman silang pinagsilbihan ng doktor. Gusto pa sana ni Mia na pumasok, ngunit pinagbawalan na siya ng mga nurse. Ilang oras siyang naghintay at nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Hanggang sa lumabas ang doktor. Dok, kumusta ang kapatid ko? Ayos ang kapatid mo? Ayos na ang kapatid mo. Mabuti na lang at nadala agad siya sa ospital. Grabe ang magiging trauma niya dahil sa nangyari. Pwede ko na ba siyang puntahan? Pwede na po, Mama. Nawalan lang siya ng malay. Kapag gumising siya, pakiiwasan na lang po yung mga bagay na mabanggit sa kanya, yung mga makakasakit sa kalooban niya. Salamat po. Pumasok si Mia sa silid at nakita ang kapatid niya. Walang malay at nakadextrose. Naawa siya rito dahil ramdam ni Mia ang sakit na nararamdaman ng katawan ni Greta. Lumipas ang mga araw. Palaging binabantay ni Mia ang kapatid niya. Nang nagtanong din siya sa mga doktor kung bakit hindi pa gumigising ang kanyang kapatid. Stable naman daw ang kalagayan nito. Kailangan lang makarecover sa sakit na kanyang natamo hanggang sa dumating ang araw na gumising na siya. Agad na napabangon sa pagkakahiga si Mia nang makita niyang gumalaw si Greta. Greta? Huwag niyo akong hawakin. Tama Greta? na. Greta? Bitiwan niyo ako. Si Mia to. Akong kapatid mo. Mia. Ate. Oo. Ate. Oo. Greta, akong kapatid mo. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Ate. Ate, natatakot ako. Iligtas mo ako, ate. Greta, sinong gumawa nito sa'yo? Sino? Papatayin nila ako. Papatayin nila Wala akong ako. pakialam, Greta. Kahit ano pang gawin nila, sabihin mo sa akin ang totoo. Ate! Ginasa nila ako. Binaboy nila ako. Ang dami nila. Pinagpasapasahan nila ako. Ayoko nang marinig! Hayop sila! Hayop! Uuwi na tayo, Greta. Uuwi na tayo! Natatakot ako. Andito na si ate. Hindi kita pababayaan. Ate, ang dumi-dumi ko na. Wala silang puso. Kaya pagbabayaran nilang ginawa nila sa'yo. Ate, hindi natin sila kaya. Sabihin mo sa akin. Sino sila? Si Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin. Mayor. Si Mayor David. Oo, ipinatukot niya ako. Ginasa at pinenta. Hayop siya! Papatayin ko siya! Ate, may impluensya si Mayor. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Baka pati ikaw ay damay niya. Ano gusto mong gawin ko? Hayaan na lang ang nangyari sa'yo. Nakakalimutan ko nang binaboy ka nila. Hagit maaari. Oo. Ano? Nahihibang ka na ba, Greta? Ate, ayoko na ng gulo. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang pagbayarin sila sa ginawa nila sa'yo. Wala kang magagawa sa kanila.
At pakinggan mo ko. Sa tingin mo, sinong paniniwalaan nila? Tama si Mayor. Kahit anong sumbong ko sa mga pulis o sa taong bayan, mas kilala nila si Mayor kaysa sa akin. Wala akong pakialam. Kayang-kaya ko sila, Greta. Ate, pakiusap. Huwag ka nilang makialam. Para hindi ka na madamay pa. Huwag na, ate. Ilang araw ang lumipas ay pinalabas na rin si Greta sa ospital. Maayos naman daw ang kanyang pakiramdam. Dala lang nang nangyari sa kanya, kaya siya nawalan ng malay. Nang makauwi na ang magkapatid, ay nagtanong agad si Mia kay Greta. Lahat ng nangyari sa kanya sa mga kamay ng mayor at ng mga tauhan nito. Ano ba talaga nangyari? At bakit ka napunta sa masasamang taong yon? Pauwi na ako ng gabing yun. Galing ako sa manager ko. Bigla na lamang akong inabangan ng 5 armadong lalaki. Bakit hindi ka lumaban? Dahil hindi ko sila kaya. Malalakas sila. Saan ka nila dinala? Sa abandonadong bodega. Naalala mo ba kung saan yon? Hindi. Pero alam ko, dito lang yun sa bayan natin. Kung tinanggap mo lang sanang alok ko sa'yo noon pa, maggagawa mo silang labanan. Kasi ayokong maging ikaw, ate. Gusto ko mabuhay ng normal. Yung hindi ka tatakutan ng marami. Yung mabuhay bilang ako. Sa ganitong paraan, na ikakapahamak mo? Bali na. Basta ayokong maging katulad mo, ate. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi ako papayag na hindi ka makaganti sa kanila. Ayokong mapahama ka, ate. Hindi mo alam kung sinong pinabangga mo. Akala mo ba? Natatakot ako sa mayor na yon? Alam mo ang kaya kong gawin, Greta. At gagawin ko to. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Sa tingin mo ba, gusto ko ang nangyari sa akin? Ate, kung alam mo lang ng mga oras na yon, hinihiling ko na sana mamatay na lang ako. Greta! Ayoko nang makialam ka. Dahil ikaw mamatay ko kung pati ikaw madamay pa. Kaya pakiusap. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. Sorry, Greta. Ate, Pero buo na ang desisyon ko. At kahit papigilan mo ko, hindi na magbabago. Ang gustuhin ko na magpapaghiganti sa lahat ng nambaboy sa'yo. Ate! Ate, bumalik ka dito! Ate! Sinubukang habulin ni Greta si Mia. Ngunit mabilis itong nawala. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa kapatid, pero hindi pa niya kayang maglakad ng maayos at masundan si Mia. Samantalang dumiretso si Mia sa presinto at sakto na nagsisialisa na ang ibang mga pulis. Naiwan ng pulis na pinagsumbungan niya noong nakaraan na nawala si Greta. Miss, bumalik ka. Ano? Ilang araw na bang nawawalang kapatid mo? Isa ka sa mga dahilan kung bakit nangyaring lahat sa kapatid ko. Teka, miss. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala kang kwentang pulis. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Ginagawa niyong trabaho niyo? O nagpapabayad kayo? O sa mga maimpluwensyang tao sa gobyerno? Miss, muwi ka na. Dahil kung hindi, Kung hindi ano? dadamputin kita. Kung makuhuli mo ko? Teka, anong nangyayari sa'yo? Aswang! Papatayin kita! Aswang ka! Tulong! Matapos ang insidenteng yun, ay iniwan ni Mia ang katawan ng pulis at nagmamadaling umalis bago pa man siya makita ng ibang tao. Marami pa siyang dapat na paghigantihan.
at hindi niya pa napapatay ang taong pasimuno ng paghihirap ng kanyang kapatid. Samantalang, nag-aalala na si Greta dahil ilang araw nang hindi umuwi si Mia. Alam niyang kaya ni Mia na mag-isa dahil isa itong aswang. Ngunit ang kinababahala niya ay baka mahuli ito at kung ano pang gawin sa kanyang kapatid. Maya-maya pa, habang nanonood siya ng balita, ay laking gulat niya sa kanyang narinig. Isang pulis ang pinaslang sa loob mismo ng presinto habang nakaduty ito. Wasak ang dibdib at pira-piraso ang kanyang katawan. Hinihinala ng mga nag-imbestiga na hindi pangkaraniwang tao ang gumawa nito. Tunay nga bang bumalik na ang mga aswang? Para muling maghasik ng lagim, laging mag-iingat at huwag magpapagabi. Diyos ko, si ate. Alam kong siyang gumawa nun. Ate, please. Tumigil ka na. Natatakot na ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Ayoko nang maulit pang magkahiwalay tayo. Hindi ko na yung kakayanin. Lumipas ang ilang linggo ay hindi na nagpakita si Mia kay Greta. Sobra ang pag-aalala niya sa kapatid niya at hindi pa muling nagbalita ng kababalaghan sa TV. Kaya nag-aalala siyang baka nahuli na ang kanyang kapatid. Sa kabilang dako naman, habang nagmamaneho si Louie, ay bigla na lang itong tumigil. Ano ba yan? Bakit ka tumigil, Louie? Mayor, may humaharang sa daan eh. Ano pa bang dapat gawin? Iligpit nyo na kung magmatigas. Mayor, hindi ko maaninag ang muka. Pero sigurado ako, babae ito. Mahaba ang buhok eh. Babae lang pala eh. Ano ba yan? Businahan mo. Alam mo namang nagmamadali ako. Mayor, ayaw talagang umalis eh. Buwisit ah. Binibuwisit ako nito. Ako pa bang kakausap sa baliw na babae na yan? Tara, labasin na natin. Nasasayang ang oras ko. Miss, may bala ka ba magpakamatay? Sayang naman ang katawan mo. Ano ba naman to? Pipi ba yan? Hindi ko alam, Mayor eh. Parang ang talim ng tingin niya sa atin. Lapitin mo nga. Mayor, bakit naman ako? Ako pa ba ang gagawa? Mayor ako, Louie. Ano ba? Ha? Ano ba kita? Pero Mayor, Umalis ka na nga dyan! Duwag! Miss, sumama ka na lang kaya sa amin at akong bahala sa'yo. Paliligayahin kita. Mayor, ayaw talagang magsalita eh. Wait lang. Louie, akin ang baril! Bakit, Mayor? Tingnan mo! Ha! Aswang! Aswang, Mayor! Akala mo ba? Matatakot mo ako, ha? Akala mo matatakot ako sa'yo? Mayor, tara na! Hindi! Sasampulan ko lang ang babae ito! Hindi ka talaga aalis dyan, ha? Heto sa'yo! Ito ba? Mayor, tinamaan. Oo, alam ko. Nakita ko. Ito pa! Mayor, tinamaan mo ulit. Tumahimik ka nga! Ang ingay mo! Baka gusto mong isunod kita! Umalis na yata, Mayor. Hindi na babalik yun. Tinamaan mo ng 2 beses eh. Oh, ayan ang baril. Maghintay ka dito kung bumalik. Baril mo! Teka, Mayor. Huwag mo kong iwan dito. Huwag mo nga akong hawakan. Tumitindig ang balahibo ko dyan sa kabaklaan mo. Sorry, Mayor. Hindi ka ba nagtataka, Mayor? Parang sinadyang abangan tayo ng aswang na yun. Baka naman ganitong oras talaga siya nagbibiktima ng tao. Tingnan mo na lang yung pulis.
na napabalitang pinatay? Yun po bang pinatay mismo sa loob ng presinto? Ang daming pwedeng biktimahin sa labas eh. Bakit pinasok pa sa loob ng presinto? Ano bang pinupunto mo sa sinabi mo? Baka lang kasi Mayor, isa yun sa mga babaeng ginalaw mo at naghihiganti na sa'yo. Ha? Malinis ang trabaho natin ah. Yung iba nga, pinaglalamayan na. Ang iba naman, binayaran na natin ang pamilya para lang tumahimik sila. Yung katawan ba ng huli nating biktima? Saan nyo dinala? Si Greta ba, Mayor? Oo. Sabi ng mga tauhan, tinapon nila sa may damuhan. Yung katawan, wala nang malay. Hindi nila tinuluyan. Sa tinamong sugat ni Greta, imposible nang mabuhay yun, Mayor. Sa kailang linggo nang dumaan, wala na akong balita sa kanya. Bakit ba, Mayor, hindi mo na lang ginawang 1 linggo na pagsawaan siya? Ayoko sa mga maiingay at palaban. Nababawasan ang pagkalalaki ko. Hindi siya magandang paglaruan. Nanggigigil sa galit si David habang pinagmasdan ang daan na kanina ay tinatayuan ng aswang. Kung tama ang kutob ni Louie na sila nga ang tinutukoy nito, ay kailangan niyang mag-ingat. Samantalang habang naghahapunan si Greta at iniisip si Mia, nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Sa sobrang lakas ng katok, ay muntik nang masira ang pintuan ng kanilang bahay. Nung una, ay kaba at takot ang nararamdaman ni Greta dahil baka nga mga tauhan yun ni Mayor. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Mia, ay agad niya itong binuksan. Bumungad sa kanyang harapan ang duguan niyang kapatid. Ate, ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako, Greta. Halika, pumasok ka. Gagamutin natin yung mga sugat mo. Aray. Halika. Teka lang. Tama ng baling nasa balikat mo ah. Napuruhan ka yata, ate. Malayo to sa bituka. Teka, hindi mo sinasagot ang tanong ko kanina. Ano ba talagang nangyari? Bakit ka nabaril? Pinatay ko ang pulis. Nabalitaan ko yun. Wala namang ibang gagawa nun kung hindi ikaw. Kung tinulungan niya ako nung gabing yun, nung pinapahanap kita, hindi mangyayari yun sa kanya. Nabaril ka niya? Hindi. Kung ganun, sinong pumaril sa'yo? Si Mayor. Sinugod mo siya? Gusto ko lang makatulong, Greta. Gusto kong magbayad lahat ng mga tao ng baboy sa'yo. Sa paraan ng pagpatay? Ate, wala kang pinagkaiba sa kanila. Alam mo ba yon? Gusto ko lang protektahan ka. Kasi, hindi ko nagawa yun nung panahon na kailangan mo ko. Kung gusto mong lumaban, sa paraan ng patas, hindi sa paraan na kailangan mong pumatay ng tao. Ako yung biktima. Pero sa lagay na yan, parang ikaw nagawa nila ng masama. Greta, Ayokong pumatay ka ng tao, ate. Dahil gusto ko maging tao ka na. Hindi na aswang. Hindi ka na magtatago. Yung hindi mo na kailangan kumain ng tao. hindi ko maipapangako, Greta. Kung ayaw mo maghiganti sa kanila, ako ang gagawa nun para sa'yo. Makinig ka naman sa akin, ate, oh. Paano kung hindi lang ganito ang abuti mo sa kamay ni Mayor? Paano kung mapatay ka nila? Nag-aalala ako sa'yo. Magsumbong na lang tayo sa mga pulis para maipakulong natin si Mayor. Ikaw na din ang nagsabi na walang maniniwala sa atin dahil may impluwensyang mayor na yon. Baka pag nagsumbong ka, ikaw pang makukulong. Ilang araw ding nag-isip si Greta. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang kapatid niya sa paghihiganti nito. Pero hindi naman kaya ng sikmura ni Greta na pabayaan lang ang kapatid kahit na siya ang pinaglalaban nito at patuloy na pinoprotektahan. Isang gabi ay nakapagdesisyon na ang dalaga. Sasamahan niya ang kapatid niya
at tatapusin ang kademonyohan ng mayor sa kanilang bayan. Nakita ni Greta si Mia na inaayos ang bangi ng kanyang kamay. Maayos naman ang ilang sugat nito. Mabilis lang kasing maghilom ang sugat ng mga aswang kung hindi ito mapuruhan. Dala ang tasa ng kape ay lumapit siya rito. Gusto mo, ate? Salamat. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa sugat mo? Ayos naman. Hindi na masyadong makirot kumpara nung ilang araw. Naaalala mo ba ng mga bata pa tayo? Alin doon? Ang dami na nating pinagdaanan. Nung nagkahiwalay tayo, kahit magkapatid lang tayo sa ina, itinuring mo pa rin akong tunay na kapatid. Alam mo namang wala akong ibang pamilya kundi ikaw. At malaking pasasalamat ko yon. Kasi hindi mo ako pinabayaan. Nangako lang ako kay inay bago siya nawala na hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan. Ngayon, ate, gusto ko. Ako naman ang magprotekta sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Handa na ako. Handa na akong ituloy ang laban. Ano? Papayag na akong maghiganti kay Mayor. At ipaparanas ko sa kanya ang sinapit ko sa mga kamay niya. Sigurado ka ba? Ilang araw kong pinag-isipan to. Tama ka. Hanggat nabubuhay ang tulad niya, hindi lang isa o dalawang magiging biktima niya. Hindi lang ako, kung hindi marami pa, ang takot na lumaban sa kanya. Pinalakas mo ang loob ko, ate. Lumabang ka. Kahit na ako yung naging biktima. Kaya dapat lang na ako ang tatapos nito. Salamat, Greta. Huwag kang mag-alala. Makakuha natin ang hustisya na kailangan natin. Kaya natin to, ate. Bumuo ng plano ang magkapatid, pero kailangan muna nilang ubusin ang mga malalapit sa mayor. Walang laban si Greta sa mga tauhan ng mayor, kaya gagamitin niya ang kanyang alindog para akitin ang mga ito at dalhin sa kanyang mga bitag. Nang sa ganon, naghihintay ang isang aswang na takam kumain ng tao. Yun ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Mia. Habang nagkakasiyahan ang mga tauhan ni Mayor, ay lumabas si Greta sa kanyang pinagtataguan. Napakakinis ng balat nito, maputi at presko. Tila ba lumuluwa ang mga mata ng mga lalaking armado. Uy, pre! Tama-tama. May pulutan. Miss, saan ka pupunta? Hindi niyo ba ako naaalala? Greta, buhay ka? Hindi naman ako nawala eh. Bumalik nga ako dito dahil nag-enjoy ako sa ginawa niyo noon nung nakaraang buwan. Nag-enjoy daw siya mga pare, oh. Ako muna. Sandali, masyado ka namang hot. Ang na-miss ko ay yung sabay-sabay kayong 5. Doon ako gaganahan. Yan! Yan ang gusto ko! Pwede na dito. Dito sa lamesa. Ang cheap naman kung dyan lang sa lamesa. Tapos, 5 kayo. Nagpa-reserve ako ng motel. Dyan lang sa malapit. Pwede lang nating lakarin. Pwede kayong maligo doon. Gawin natin sa banyo, sa sala, sa kama, sa ilalim ng lamesa. Gawin niyo lahat ng gusto niyo dahil inyong-inyo ko. Hoy, pare, oh. Jackpot tayo. Oo nga, pare. Jackpot talaga tayo. Grabe, hindi na ako makapaghintay. Tara na mga pare. Tara na. Malayo pa ba, Greta? Kanina pa tayo palakad-lakad, ah. Malapit na. Relaxed ka lang. Nililigan mo lang yata kami. Mabuti naman. At naramdaman mo. Ha? Ano?
gusto na lang laruin, di ba? Huwag ka lalapit sa akin! Barilin niyo! Huwag kayo doon! Hayop ka, Greta! Papatayin kita! Yun ay kung makakatakas pa kayo sa aswang na nasa harapan nyo. Tulong! Oh, tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulong! Ang dami mong makakain ngayon. Busog na busog ka, ate. Salamat, Greta. Tumigil na kayo! Binigyan mo ko ilang hapunan. Masaya ang magkapatid at naubos na ang mga tauhan ni Mayor. Ngunit alam nilang andyan pa si Mayor at ang kanang kamay nito at hindi sila pwedeng makampante dahil baka ang paghihigantihan nila ay mabaliktad pa. Lumipas ang ilang araw ay binalita sa TV ang nangyari sa 5 lalaking tauhan ni Mayor. Dahil curious ang magkapatid, noong in-interview ang mayor, ay agad silang umupo sa upuan at mariing nakinig sa balita. Ano pong masasabi niyo sa pagkawala ng mga tauhan mo, Mayor? Labis ako nagtataka sa pangyayari sa bayan natin. Hindi na ito normal. Sigurado ako na kami ang sadya ng halimaw na yan. Dahil inabangan din kami ng aswang na yon nung nakaraang gabi. Siguro ay may kalaban ako sa politika. Yung kalaban kong yun ang gumawa nito para matakot ako at hindi na tumakbo sa susunod pang halalan. Pero nagkakamali sila na pinagbabangga nila kami dahil hindi ako nagpapatinag. At kung makikinig man sila ngayon, ako ang harapin ninyo. Mga aswang kayo. Huwag ninyong idamay ang bayan na pinaglilingkuran ko. Kung hindi lang sana manyakis ang mayor na yan, baka pati ako maniniwala sa sinabi niya. Ay, nako. Kung magsalita sa publiko, akala mo maamong tao. Pero yun pala, halang ang kaluluwa. Anong susunod mong plano, ate? Gusto kong magdusa si Mayor. Kaya iisa-isahin natin ang taong malapit sa kanya para mawalan siya ng mga kakampi. Pero wala naman ako nabalitaan na may pamilya si Mayor. Si Louie. Yung kanang kamay ni Mayor. Oo. Isa siya sa nagpoprotekta kay Mayor David. Kaya dapat lang siyang mawala sa mundo. Ate, pagkatapos nating maghiganti, magbagong buhay ka na, ha? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko maging normal lang buhay natin. Pilitin mong sarili mong mamuhay bilang tao. Kumain ka ng pagkain ng tao. Masaya ako sa pagiging aswang, Greta. May kapangyarihan ako. Mapoprotektahan kita. Hindi ko na maaatim na pumapatay ka ng tao. Tama na yung ubusin mo yung masasama. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Pero Greta, paano kung hindi lang si Mayor ang ganong klase ng tao? Paano kung mga iba pang taong gaya niya na gumagawa ng masama, makakuha lang ang gusto? O sino magtatanggol sa'yo? O sa ibang tao na naging biktima ng pang-abuso? Katatakutan ka din nila, ate. Hindi ka magiging bayani dahil isa kang aswang. At kapag dumating ang panahon na may makakita sa'yo, baka patayin ka ng mga tao. Hindi nila gagawin yun. Ako nga tumutulong sa kanila para mabawasan ng taong masasama sa mundo. Dapat nga, magpasalamat sila sa akin. Ate, hindi mo alam ang utak ng mga tao. Kapag alam nilang ikaw ang halimaw, ikaw ang kalaban. Kaya please, nakikiusap ako. Itong kay Mayor na ang huling pagpatay mo ng tao. Sige na. Basta, pahihirapan ko ang Mayor na yan. Gaya ng pagpapahirap niya sa'yo. Makikita sa mukha ni Mia ang galit sa mayor. Naiintindihan naman yun ni Greta. Sobrang close kasi nila sa isa't isa.
Pinadaan muna nila ang 1 linggo bago muling umatake. Pasado 12:00 na ng madaling araw nang sunduin nila si Louie. Mag-isa lang itong nagmamaneho ng sasakyan at inibangan agad ito ni Greta. Tumayo siya sa may kalsada, pinakita niya ang mukha niya para makilala si Louie, habang si Mia naman ay nagtago sa puno at naghihintay ng tamang pagkakataon. Si Greta yun ah. Buhay siya. Kailangan malaman to ni Mayor. Hello? Bakit ba napatawag ka ng ganitong oras? Mayor, nakita ko si Greta. Sigurado ka bang si Greta yan? Akala ko ba natapos na nila yon at hindi na makatayo? Suot niya ang damit na katulad nung babaeng nakaabang sa atin. Ano? Yung aswang? Huwag mong sabihin si Greta ang aswang. Ganun na nga, Mayor. Sigurado ako at hindi ako nagkakamali. Nasaan ka ba ngayon? Yeah! Ha? Akala mo siguro matatakot mo ako, Greta? Yeah! Buhay ka pa palang lintik ka. Kumusta ka, Louie? Ikaw ba ang pumatay sa mga kasamahan ko? Paano kung sabihin kong oo? At sa tingin mo, kaya mo akong isunod? Uunahin muna kita! Aswang! Sino ka? Akala ko si Greta kang aswang ka! Nagulat ka ba namin, Louie? Bitawan niyo ako! Pakiusap! Bakit ko naman gagawin yun? Parang awa mo na, Greta! Parang awa mo na! Maawa? Naawa ba kayo sa akin nung panahong binaboy ako ng amo mo? Nagmakaawa ako. Sumigaw ako. Pero narinig niyo ba ako? Hindi naman kita ginalaw, di ba? Hindi ako nakisali sa mga taong gumahasa sa'yo. Pero isa ka sa mga taong nagpahirap sa akin. Sa sitwasyon na gusto ko nang sumuko. Imbes na tulungan mo ko, ang mga biktima ni Mayor, naging sunod-sunuran ka sa kanya. Greta, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong patayin. Pangako, hindi ko na ulitin. Magbabagong buhay na ako. Hindi. Hindi ka na magbabago. Dahil para kang aso na buntot ng buntot sa amo mo. Greta, pakiusap. May pamilya ako. Huwag mo akong patayin. Ano ba, Greta? Huwag mong sabihin maniniwala ka sa pagmamakaawa niya. Ate, baka totoong sinasabi niya na magbabago siya. Kaya ka nauuto ng mga tao. Dahil sa simpleng sorry nila, mapapatawad mo sila agad. Huwag! Greta, tulungan mo ako! Tama na! Patawarin niyo ako! Ang sarap! Sariwa! Ate, Ano? hindi ko na yata kaya. Itigil na natin to. Tama na yan. Kaya ayaw ko maging tao dahil sa umaandarang pusong mamon mo. Nakukonsensya ako. Sila ba? Nakukonsensya sa ginawa nila sa'yo. Mag-isip ka, Greta. Isipin mo ang ginawa ni Mayor sa'yo bago mo sila kaawan. Maawa ka na muna sa sarili mo. Isa na lang, Greta. Si Mayor na lang. Ngayon ka pa ba makukonsensya? Ate, kasi Hindi ka matatahimik. Paulit-ulit mong mapapanaginipan ang ginawa sa ng hayop na yon hanggat nabubuhay sa mundo. Tapusin na natin ang kademonya ni Mayor at mamumuhay tayo ng tahimik. Naiintindihan mo ba ako? ate, Kaya maging matapang ka. Sinubukang labanan ni Greta ang takot at konsensya. Nilagay niya sa utak niya lahat ng kababuyan ng mayor para lumabas ang galit sa kanya. Wala na silang sinayang pang sandali at pumunta sila sa bahay ng mayor.
Madilim ang bahay. Alam niyang nasa loob lang ang mayor. Pero kailangan nilang mag-ingat dahil sigurado silang nakausap na ni Louie ito bago pa man sila pumunta sa bahay ng mayor. Naglalakad siya sa loob ng bahay nang makarinig siya ng kasa ng baril. Alam kong pupunta ka dito. Kaya naghanda na ako. Mayor, Inubos mo ang mga tauhan ko. Kaya hindi na kita hahayaan pang mabuhay. Kaya pala hindi ka mamatay-matay. Dahil may salimonyo ka pala. hindi ba gusto mo akong pagsawaan? Nandito na ako, Mayor. Hindi mo ko maaakit. Alam kong patibong mo lang yan para ibaba akong baril ko. Hindi ako tanga tulad ng mga tauhan ko. Pwede naman nating pag-usapan to. Kaya ko namang ibigay ang kaligayahan na gusto mo. Wala na mga tao mo. Wala nang sagabal pa sa atin. Halimaw ka! Huwag kang lalapit! Kundi ipuputok ang baril ko! Natatakot naman ako, Mayor. Halimaw ka! Demonyo ka! Sino ang demonyo sa ating dalawa? Sino nga bang may kinuwang kababuyan? Hindi ba't ikaw? Ha? Sino ka? Tapos na ang pagpapanggap mo, Mayor. Wala ka ng lusot ngayon. Subukan niyo lumapit sa akin! Papatayin ko kayo! Sa tingin mo, kaya mong mapatay ang halimaw na tulad ko sa kakarampot mong bala, Mayor. Halimaw! Aswang! Lumayo kayo sa akin! Halimaw! Yeah! Habulin mo, Greta! Yeah! Huwag kayo lumapit sa akin! Tapos na ang pagkukunwari mong mabait, Mayor. Wala ka ng lusot. Huwag kayong lalapit sa akin! Pakiusap! Kundi makukulong ko kayo! Dali mo na, Greta! Sige, ate. Relax ka lang, Mayor. Ibibigay ko lang naman ang kaligayahang gusto mo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Para sa akin, pinarausan na kita. Patay ka na! Kung papatayin niyo ako, patayin niyo na ako! Hindi pa nga ako tapos makipaglaro sa'yo, Mayor. Ang masamang tamo, hindi madaling mamatay. Pero ang katulad mong halangang kaluluwa, sinusunog na sa impyerno. Hayop ka! Pakawalan mo ako rito! Ipapatumba kita! Oops! Nakakatakot naman. Hindi ko alam na ang isang mayor matapang pa din kahit nasa bingit na ng kamatayan. Hindi ka man lang ba magsusorry sa lahat ng ginawa mo sa akin? Bakit naman ako magsasorry? Dahil ba nasiyahan ako sa ginawa ko sa'yo? Bakit galit na galit ka? Sayang nga eh. Dapat pinarausan kita ng isang buwan bago kita binigay sa mga tauhan ko. Alam mo, Greta, masarap ka sa lahat ng babae na tikman ko. Sa'yo lang ako natuwa eh. Wala kang kaluluwa! Hayop! Ang kapal talaga ng pagmumukha mo! Greta! Huwag ka nang makinig sa kanya. Nililigaw ka lang niya para makatakas. Gawin mo lang gusto mong gawin sa kanya. Akin na nga yan! Naduduwag ka na naman! Ano gagawin mo? Huwag ka nalapit! Isa ka din pakialamera! Hindi mo ba naaalala ang lighter na to? At saka itong sigarilyo? Isa to sa ginawa ng mga tauhan mo sa kapatid ko! Huwag mo subukan! Masakit yan! Huwag ka mag-alala. Hindi naman ito masakit eh. Parang kagatlan ng langgam. Han, masakit ba? Wala nang mas masakit sa ginawa mo sa kapatid ko! Tama na! At eto pa, ang mas masakit! Sinaksak mo ako ng kuko mo sa tiyan ko! At eto pa! Hindi ko na kaya! Ate, tama na! Ano ba? Akala ko ba, nag-usap na tayo, Greta? Tatapusin lang natin ang demonyong to
Pagkatapos, ay hihinto ko ng pagpatay ng mga tao! Tingnan mo siya. Wala akong pakialam, Greta. Hindi pa ako tapos sa kanya! Ate, Tulong! Tama na! Aswang! Aswang! ate, please! Itigil mo na! Ate! Ano? Sasaktan mo ko? Kakainin mo ko? Sige! Kung diyan ka masaya! Bakit mo ba pilit na pinagtatanggol ang demonyong yan? Nakalimutan mo ba ang ginawa nila sa'yo? Hindi ko makakalimutan yun, ate. Pero sa tingin ko, tama nang nangyari kay Mayor. Tingnan mo siya. Halos hindi na siya makapagsalita. Sige, hahayaan kong desisyon mo. Pero pag nabalitaan ko na naging okay ng lalaking yan, hindi na ako magsasalita. Papatayin at kakainin ko siya! Iniwan ng magkapatid si Mayor na maraming paso ng sigarilyo at may malalim na mga sugat sa kanyang tiyan. At tila hindi na makapagsalita. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan nila na bago na ang mayor ng kanilang bayan at nabalitaan nila na si Mayor David ay dinala na sa mental hospital dahil nawala ito sa sarili at tanging sinasabi nito sa mga tao ay nakakita siya ng aswang. Nasinaktan siya ng aswang. Naging masaya naman si Mia sa naging resulta kay Mayor. Sa labas ng bahay nila ay nag-usap ang magkakapatid tungkol sa pangyayari ng kanilang buhay. Masaya ka na ba? Salamat sa lahat, ate. Hindi na ako mangangamba pa na maglakad sa gabi dahil wala nang taong kinakatakutan ko. Nakokonsensya lang ako. Hindi ako mamamatay tao. Hindi naman ikaw ang pumatay, kundi ako. Pero kasabot pa rin ako, ate. Huwag mo nang isipin ang lahat ng yon. Ang mahalaga, nakaganti tayo. At ipagpapatuloy mo na ang buhay mo kahit wala na ako. Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako, Greta. Iiwan mo ulit ako? Hindi ko maibibigay ang kahilingan mo na gusto mo ako maging tao. Patawad, Greta. Pero nasa dugo ko na ang lahing aswang at hindi na yun mababago. Naiintindihan ko, ate. Pero hindi mo naman kailangan na umalis. Mamuhay tayo tulad ng dati. Ayoko nang madamay ka sa akin. Kapag pumatay ako ng masamang tao, kaya hayaan mo na ako, Greta. Ate, mamimiss kita. Huwag ka na lang sanang umalis. Pakiusap. Hindi na kita mapagbibigyan. Buo ng desisyon ko. Huwag ka mag-alala, Greta. Hindi naman ako lalayo eh. Kapag kailangan mo ko, darating ako para ipagtanggol kita. Tulad pa din ng dati. Mag-iingat ka dito, ha? Mag-iingat ka din, ate. Mahal na mahal kita. Ano ka ba naman? Hindi lang ako dito titira. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan na kita. Kapatid kita. Kahit sa nanay lang, para sa akin, magkapatid tayo ng buo. Kaya, huwag ka na malungkot, ha? Baka bumalik yun si Mayor at ipapahanap ka. Ano ka ba naman, ate? Hindi na babalik yun. Baliw na yun eh. Mabubulok na yun sa mental. Kasama ng mga baliw dun. Nag-anyong aswang si Mia at lumisan sa bahay nila ni Greta. Napaiyak si Greta habang hawak-hawak ang bibig. Hindi na niya kayang pigilan ang pagiging aswang ng kanyang kapatid. Ngunit nasisiguro niyang hindi ito papatay ng inosenteng tao, gaya ng pangako nito sa kanya. Lumipas ang ilang buwan ay hindi na muling nagpakita si Mia kay Greta. Nababalitaan na lang niya sa TV na may namamatay sa iba't ibang parte ng mundo. Kung hindi magnanakaw at manyakis,
ay masasamang tao. Marami din ang nagsasabing naging pabor sa kanila na may aswang dahil nababawasan ang masasamang tao. Ngumiti si Greta nang isiping hindi natatakot ang mga inosenteng tao sa aswang dahil mas natatakot ang mga masasamang tao na gumawa ng masama dahil tiyak na magkakaroon ng hustisya. Hanggang dito na lang ang kwento ni Greta, isang babaeng naging biktima ng pang-aabuso ng mga taong maimpluwensya at nakatayo sa kanilang karangalan, mga mayayaman na handang magbayad ng malaki para lang makuha ang gusto nila. Sa kabanatang ito, mapapatunayan na don't judge the book by its cover. Dahil kung sino pa ang sinasamba ng mga tao, yun pa ang may maitim na budhi. At kung sino pa ang kinatatakutang itsura, ang magliligtas sa bayang ito. May kasabihan nga tayong hindi kailanman mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Kung sino pa ang nasa posisyon ay siya pang mapang-abuso sa mga taong mahihirap.